Bagansya o vagrancy, kailan may tuturing na palaboy ang isang tao o kailan naman hindi? Malalaman natin yan mula sa aming masipag na abogada, Attorney JJ Atienza, sa Bisig ng Batas. Ano nga ba ang bagansya? Sino ang maaaring makulong dahil dito? Kapag ang isang tao ba ay naglalakad sa kalye ng 10 oras ng gabi, ito ba ay bagansya na? Si Vangie at Katrina ay sinampahan ng mga pulis ng kaso sa korte sa salang bagansya. Ayon sa reklamo ng mga pulis, si Vangie at Katrina ay hinuli nila dahil sa ang mga ito raw ay palaboy-laboy sa mga kalye ng Davao City na tila walang kakayahan na magtrabaho o mistulang mga walang trabaho o walang kakayahang humanap ng kabuhayan. Depensa ng dalawang babae na sila ay namamasyal lamang. May kakayahan naman daw silang buhayin ang kanilang sarili. Ayon naman sa mga pulis, halos 2 buwan na raw nilang minamanmanan ang mga naturang kalye at napansin nilang halos gabi-gabi ay naroon ang 2 babae na tila daw prostitusyon ng dahilan. Ang tanong ni Vangie at Katrina, kailan pa daw ba naging krimen ang kawalan ng hanap buhay? Alam po ninyo, hindi po krimen ang kawalan ng hanap buhay. Subalit ang isang taong nakasanayan na lumaboy sa kalye sa 10 oras ng gabi na wala namang malinaw na dahilan kung bakit siya nasa kalye ay itinuturing sa ating batas na mga vagrants o mga taong dapat kasuhan ng bagansya. Sang-ayon po sa Kodigo Penal natin, vagrants are any person found loitering about public or semi-public buildings or places or tramping or wandering about the country or streets without visible means of support. Hindi po kaila sa atin na ang mga kalye ay madalas na halos maging training ground ng mga taong gumagawa ng krimen. Ayon po ito sa isang katulad na desisyon ng Supreme Court. Araw-araw nating nababalitaan ng mga nakawan, sakitan at malala pa pagkamatay ng ilan sa ating mga kababayan sa 10 oras ng gabi. Pakatandaan po natin na hinuhuli po ang mga taong ito hindi dahil sa wala silang kabuhayan kundi dahil sa kanilang gawain na naglalapit sa kanilang sarili at sa kapwa nila sa kapahamakan. Inaanyayahan po namin kayo na magpadala sa amin ng email sa ptv4newscenter@gmail.com. Ako po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.